Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod, handang magbahagi ng isang kwentong susubok sa tibay ng ating puso at pananaw sa buhay. Samahan niyo po akong muli sa isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, sakit at pag-asa. Sabi nila, ang halaga ng isang tao ay madalas sinusukat sa yaman na kanyang tinataglay. Ngunit paano kung ang tunay na sukatan pala ay nasa busilak ng kanyang puso? At paano kung ang katotohanang kayang magpabago ng lahat ay magmumula, hindi sa matatalinong bibig, kundi sa pinaka-inosenteng tinig, ang halakhak ng isang bata? Iyon ang musikang nagpapawi sa lahat ng pagod ni Laia. Hindi mo ako mahahanap, Ate Laia. Masyado akong magaling magtago. Ang sigaw ng munting tinig ni Sinag na sinundan ng isa pang hagik-gik. Napangiti si Laia habang dahan-dahang naglalakad sa malawak na hardin ng Hacienda de Luz Viminda. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang mga rosas na alaga ni Doña Esmeralda ay tila mga hiyas na kumikinang. Ngunit para kay Laia, ang nag-iisang hiyas sa paraisong yon ay ang batang lalaking kanyang hinahanap. 5 taong gulang na si Sinag, ang tagapagmana ng pamilya Velez, pero para kay Laia, siya ay ang bunsong kapatid na hindi niya kailanman nagkaroon. Nasaan na kaya ang prinsipe ko? Kunwaring nag-iisip si Laia habang sinisilip ang likod ng isang malaking paso. Siguro kinain na siya ng mga dambuhalang langgam. Hindi Mabilis na sagot ng bata mula sa likod ng isang malagong halaman. Sinundan ni Laia ang tinig. Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay maingat. At sa isang iglap, itinaas niya ang mga dahon. "Huli ka!" Napasigaw sa tuwa si Sinag at agad na yumakap sa mga binti ni Laia. Binuhat siya nito at inikot-ikot sa hangin. Ang kanilang tawanan ay malayang umaling-aungaw sa buong hasyenda. Ito ang kanilang munting mundo. Sa loob ng matataas na pader ng mansyon, ang tanging init at pagmamahal na nararamdaman ni Laia ay nagmumula sa batang ito. Nang mapagod, umupo sila sa ilalim ng isang puno ng mangga kung saan madalas silang magkwentuhan. "Ate Laia, totoo ba na may mga diwata sa hardin na ito?" tanong ni Sinag, ang mga matay bilog at puno ng pagkamangha. Hinaplos ni Laia ang buhok ng bata. "Oo naman, pero lumalabas lang sila kapag tulog na ang mababait na bata tulad mo. Kinakausap nila ang mga bulaklak para mamukadkad sila ng maganda." Ang mga kwentong tulad nito ang bumubuhay sa imahinasyon ni Sinag, isang mundong malayo sa katahimikan at lamig na bumabalot sa loob ng kanilang tahanan, lalo na sa hapagkainan. Ang hapunan sa Hacienda de Luz Viminda ay isang ritual ng katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang kalansing ng mga kubyertos sa mamahaling plato. Sa magkabilang dulo ng napakahabang lamesa, nakaupo si Doña Esmeralda at ang kanyang apo. Si Laia, kasama ang iba pang katulong, ay nakatayo sa gilid, naghihintay ng anumang iuutos. Hindi kailanman nagsasalita si Doña Esmeralda para utusan siya. Isang tingin o isang bahagyang kumpas lamang ng kamay ay sapat na. Ngayong gabi, isang matalim na tingin ang ipinukol sa kanya, kasunod ng isang tango patungo sa baso ng tubig. Agad na lumapit si Laia at sinalinan ito. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ng matanda. Para sa ginang ng Velez, si Laia at ang iba pa ay mga anino lamang na gumagalaw sa kanyang paligid. Pagkatapos ng hapunan, habang tinutulungan ni Laia si Sinag sa kanyang kwarto, narinig niya ang pagbukas ng pinto sa silid ng Donya. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang pamilyar na eksena. Binuksan ni Doña Esmeralda ang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy ng nara. Sa loob nito, nakalatag sa isang pulang unan na pelus, ay isang kumikinang na kwintas. Gawa ito sa mga diamante na may isang malaking esmeralda sa gitna, ang kwintas ng mga alaala. Marahan itong kinuha ng matanda
Ang kanyang mga kamay na dati matatag ay ngayoy nanginginig. Inilapit niya ito sa kanyang dibdib. "Ricardo!" Bulong ni Doña Esmeralda sa hangin. Ang tinig ay basag at puno ng pangungulila. "Bakit mo ako iniwan? Ikaw lang. Ikaw lang ang nakakaintindi sa akin." Napaiwas ng tingin si Laya. Batid na isa itong sagradong sandali. Alam ng lahat sa mansyon kung gaano kahalaga ang kwintas na yon. Ito ang huling regalo ng yumaong si Don Ricardo Velez sa kanyang asawa bago ito bawian ng buhay dahil sa atake sa puso. Ito ang tanging bagay na nagpapaalala sa Donya ng pag-ibig at marahil ng pagsisisi. Isinara ni Laya ang pinto ng kwarto ni Sinag at tinabihan ang bata sa kama. "Matulog ka na, prinsipe ko," malambing niyang sabi. "Ate Laya, mananaginip ba ako tungkol sa mga diwata?" Tanong ni Sinag habang dahan-dahang pumipikit. "Oo naman," sagot ni Laya. "At babantayan ka nila hanggang umaga." Hinalikan niya ito sa noo at maingat na lumabas ng silid. Tahimik ang buong pasilyo. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa buwan sa labas ng bintana. Habang pabalik siya sa kanyang munting silid sa ibaba, isang nakakabinging sigaw ang biglang bumasag sa katahimikan. "Ah!" Ang sigaw ay puno ng galit, pagkawala, at purong sindak. Nagmula ito sa silid ni Doña Esmeralda. Nagising ang buong mansyon. Nagtakbuhan ang mga kasambahay patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Naabutan nila si Doña Esmeralda sa gitna ng kanyang silid. Ang buhok ay gulo. Ang mga matay nanlilisik. Ang kahon na nara ay nakabukas at walang laman sa ibabaw ng kanyang kama. "Nasaan?" Sigaw niya. Ang tinig ay umuulit-ulit sa pasilyo. "Nasaan ang kwintas ko?" Ang mga mata ng matanda ay parang isang agila na naghahanap ng masisila. Nagpalipat-lipat ito sa mga mukha ng mga katulong na puno ng takot. At sa huli, huminto ito. Bumagsak ito na parang isang hatol. Guminto ito kay Laya. "Ikaw!" Dumagundong ang boses ni Doña Esmeralda habang ang nanginginig niyang daliri ay nakaturo ng diretso sa kanya. Ang lahat ng bakas ng kalungkutan kanina ay napalitan ng walang kapantay na galit. "Nasaan ang kwintas ko?" Ang daliring yon. Para itong isang patalim na direktang tumusok sa puso ni Lea. Ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang mga bumubulong na kasambahay sa kanyang likuran ay biglang nawala. Ang marangyang pasilyo ay biglang lumiit at ang tanging nakikita niya ay ang nag-aapoy na mga mata ni Doña Esmeralda Velez. Hindi po," pautal-utal na sabi ni Laya. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Mariin siyang umiling, na para bang ang paggalaw na yon ay maaring magpabura sa bangungot na nagaganap. "Manang-mana po, wala po akong kinuha." Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda. Isang tawang walang bahid ng anumang saya, puno lamang ng pangungutya. "Wala kang kinuha?" Inulit ni Doña Esmeralda. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. "Sino pa ang maglalakas loob na pumasok sa aking silid? Sino pa ang may pagkakataong kunin ang pinakamahalagang bagay sa akin? Ikaw! Ikaw na laging nakabuntot sa apo ko, na malayang nakakapasok sa bawat sulok ng pamamahay na ito." Lumuhod si Laya sa malamig na sahig na gawa sa marmol. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na mga kamay na para bang nananalangin. "Parang awa niyo na po, Doña Esmeralda. Kahit kailan po ay hindi pumasok sa isip ko na magnakaw. Mahal ko po si Sinag. Mahalaga po sa akin ang trabaho ko dito." "Huwag mong gamitin ang apo ko!" Sigaw ng matanda, at sa pagkakataong yon, isang hakbang siyang lumapit. Ang mga katulad ninyo, pare-pareho lang. Mga ahas na tinatanggap sa loob ng bahay at sa huli ay tutuklawin ka kapag nakatalikod. Mga magnanakaw. Ang huling salita
ay parang isang latigo na humampas sa pagkatao ni Leia. Tumulo ang kanyang mga luha. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sakit. Ang dignidad na kanyang iningatan sa buong buhay niya ay winasak sa isang iglap. Mga gwardiya, halughugin ninyo ang silid niya. Ngayon din, utos ng Donya. Agad na kumilos ang 2 gwardiya, kasama ang hepe de kusina na si Manang Celia. Tinungo nila ang maliit na silid sa ibabang palapag na nagsisilbing tahanan ni Leia. Sumunod si Leia na inaalala yan ng 2 pang kasambahay na tila ba siya ay isang kriminal na. Ang kanyang munting silid ay ang kanyang santuwaryo. Maliit, simple, ngunit malinis. Ngunit sa gabing iyon, sinira ito ng walang awa. Ang manipis na kutsyon ay ibinalibag sa sahig. Ang maliit na aparador ay binuksan at ang iilang piraso ng damit niya ay inihagis palabas. Ang baul kung saan niya itinatago ang kanyang mga personal na gamit. Isang kupas na litrato ng kanyang mga magulang, isang maliit na Biblia at mga liham mula sa probinsya ay ibinuhos lahat sa sahig. Hinayaan lang ni Leia na umagos ang kanyang mga luha habang pinapanood ang paglapastangan sa kanyang buong pagkatao. Wala silang hinahanap na kwintas. Ang hinahanap nila ay patunay sa kanilang paratang. "Wala dito, senyora," sabi ng isang gwardiya. Ang boses ay may pag-aalinlangan, ngunit hindi natinag si Doña Esmeralda. Para sa kanya, ang kawalan ng ebidensya ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng kasalanan. Biglang, isang maliit na tinig ang narinig mula sa may pintuan. "Ate Leia!" Si Sinag. Nakatayo siya roon, suot pa rin ang kanyang pantulog. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at takot. Nang makita niya ang kalat sa silid at ang umiiyak niyang Ate Leia, tumakbo siya papalapit. "Bitiwan niyo si Ate Leia!" Sigaw ng bata habang mahigpit na yumayakap sa baywang ni Leia na para bang isa siyang kalasag. Humarap siya sa kanyang lola, ang mga matay nagbabaga sa galit na tanging isang bata lang ang kayang ipakita. "Hindi magnanakaw si Ate Leia. Masama kayo. Masama kayo." "Sinag, alisin mo siya dito." Malamig na utos ni Doña Esmeralda sa isang yaya. "Hindi po." "Ayoko, Ate Leia." Humagulgol si Sinag habang pilit siyang hinihila palayo. Ang makita ang paghihirap sa mukha ng bata ay mas masakit para kay Leia kaysa sa lahat ng paratang. Ito ang pinakamatinding parusa. Ang pilit na paghiwalayin sila. Bulong ni Leia, pero huli na. Ang bata ay kinaladkad na palabas ng silid. Ang kanyang mga iyak ay unti-unting humina sa pasilyo. Nang mawala na ang bata, muling bumalik ang lamig sa silid. Tumayo si Doña Esmeralda sa gitna ng kalat. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Tumingin siya kay Leia na parang isang basahan. Walang emosyon niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bulsa ng kanyang damit. Isang numero lang ang kanyang tinawagan. "Attorney," sabi niya sa telepono. Ang boses ay kalmado na ngayon. Isang kalmadong nakakatakot. "Mayroon tayong kaso. Pagnanakaw." "Oo." "Isang katulong." Nakinig siya sandali. "Hindi mahalaga kung walang ebidensya," matigas niyang sabi. "Gawin mo ang lahat. Ang pangalan ng mga Velez ang nakataya rito. Idemanda mo siya. Siguraduhin mong makukulong siya." Ibinaba niya ang tawag. Bawat salita ay isang pako na ipinupukol sa kabaong ng kapalaran ni Leia. Wala nang pag-asa. Wala nang laban. Ang hatol ay naibigay na. Hindi sa korte ng batas, kundi sa loob ng marangyang mansyon na ito. Hindi nagtagal. Isang tunog ang bumasag muli sa katahimikan ng gabi. Isang tunog na papalakas ng papalakas. Ang sirena ng sasakyan ng pulis. 2 pulis ang pumasok sa mansyon. Walang tanong-tanong.
Walang investigasyon. Isang salita lang mula kay Doña Esmeralda Velez ay sapat na. Nilapitan nila si Laia. Ang malamig na metal ng posas ay kumapit sa kanyang mga pulso. Ang pag-click nito ay ang huling tunog ng kanyang kalayaan. Habang hinihila siya palabas ng mansyon, hindi na siya lumaban. Hindi na siya umiyak. Ang kanyang mga mata ay blanko, nakatingin sa kawalan. Ngunit pagdaan nila, sa malaking pintong salamin sa sala, napahinto ang kanyang paghinga. Sa kabilang banda ng salamin, nakatayo si Sinag. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa malamig na bubog. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagkalito. Nakatingin ng diretso sa kanya. Ang kanyang bibig ay bumubuka. Nagsasabi ng mga salitang hindi niya marinig, ngunit naiintindihan ng kanyang puso. Ate Laia, iyon ang huling imaheng nakita niya bago siya tuluyang ipinasok sa sasakyan ng pulis at nilamon ng dilim ng gabi. Natahimik na ang hasyenda. Ang mga sirena ay matagal nang naglahos sa kalayuan. Ang mga kasambahay ay nagsibalik na sa kanilang mga silid, nag-iiwan ng mga bulong-bulungan sa kanilang pagdaan. Ngunit para kay Doña Esmeralda Velez, ang ingay ay ngayon pa lamang nagsisimula. Hindi siya bumalik sa kanyang silid tulugan. Sa halip, ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na bihira na niyang pasukin, ang pribadong aklatan ng kanyang yumaong asawa. Ang hangin sa loob ay mabigat, amoy ng mga lumang libro, katad, at ang bahagyang alaala ng tabako ni Ricardo. Dito, ang lahat ay nanatiling hindi nagagalaw. Isang museo ng isang buhay na tapos na. Umupo siya sa malaking silyang katad sa likod ng mesa na gawa sa mahogany. Ang silyang dati laging inuupuan ng kanyang asawa. Sa ibabaw ng mesa, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, ay ang bukas at walang lamang kahon na nara. Hinaplos niya ang pulang pilus sa loob nito, kung saan dapat nakahimlay ang kwintas. Ang lambot ng tela ay tila isang pangungutya sa tigas at lamig na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Dito nagsimula ang lahat. Sa kwintas na ito, isinara niya ang kanyang mga mata at ang katahimikan ng aklatan ay napalitan ng isang alaalang ayaw siyang patahimikin. Isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Ricardo, hindi mo maaaring palampasin ito. Ang hardinero ay nahuling nag-uuwi ng mga prutas mula sa ating mga puno. Ang boses ni Esmeralda ay matinis at puno ng galit sa loob ng kanilang silid. Si Ricardo, na nakaupo sa gilid ng kama, ay marahang nagbuntong hininga. Ang kanyang mukha ay pagod. Esmeralda, ilang manggalang iyon. May pamilya siyang pinapakain. Hindi tayo maghihirap dahil doon. Hindi ito tungkol sa mangga. Ito ay tungkol sa prinsipyo, sa respeto. Kung hahayaan natin ang isa, lahat sila ay magnanakaw sa atin. Tumayo si Ricardo at hinarap siya. Ang mga matay malungkot. Balang araw, Esmeralda, sana makita mo ang mga tao, hindi lang ang kanilang posisyon. Sila ay naglilingkod sa atin, ngunit hindi sila ating pag-aari. Ang kanyang mga salita ay tumagos, ngunit ipinagsawalang bahala ito ng kanyang orgulyo. Iyan ang problema sa iyo, Ricardo. Masyado kang malambot. Ang kahinaan mong iyan ang sisira sa pangalan ng pamilyang ito. Iyon ang huling mga salitang binitiwan niya. Isang masakit na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi na sumagot si Ricardo. Kinuha lamang nito ang kanyang Amerikana at lumabas ng silid na may bigat sa kanyang mga balikat. Kinabukasan, sa isang business meeting, isang tawag sa telepono ang gumunaw sa mundo ni Esmeralda. Atake sa puso. Biglaan. Walang paalam. Ang kwintas na ito na ibinigay sa kanya ni Ricardo 1 linggo bago ang gabing iyon bilang regalo sa kanilang anibersaryo ay naging simbolo ng lahat ng hindi niya nasabi. Ang I love you na hindi niya naisatinig, ang patawad na hindi niya nahingi,
Idinilat ni Doña Esmeralda ang kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang kanang mata at dumaloy sa kanyang pisngi. Malamig. Nag-iisa. Patawarin mo ako, mahal ko. Bulong niya sa madilim na aklatan. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng sakit. Hinawakan niya ng mahigpit ang walang lamang kahon. Hindi ko hahayaang lapastanganin nila ang alaala mo. Hindi ko sila hahayaan. Ang kanyang kalungkutan ay unti-unting nag-iba ng anyo. Naging isang matigas at mapanganib na bagay. Ipaghihiganti kita. Ang kanyang paghihiganti ay may pangalan na ngayon, Laya Mabini. Ang pagpaparusa sa dalaga ay naging isang baluktot na paraan upang parusahan ang sarili sa kanyang mga pagkukulang. Tumunog ang kanyang telepono. Ang screen nito ay nagbigay ng matalim na liwanag sa kadiliman. Ang abogado ng pamilya. Nakausap ko na ang piskal, sabi ng abogado sa kabilang linya. Pero Doña Esmeralda, kailangan kong ipaalala sa inyo na mahina ang kaso, walang nakakita, at wala tayong nakuhang ebidensya sa silid niya. Hindi ko kailangan ng ebidensya, matigas na sagot ni Esmeralda. Ang lambot sa kanyang boses kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang salita ko ang ebidensya. Ang isang Velez ay nagsalita. Iyon lang ang kailangan. Pero sa korte, gawin mo ang lahat, putol ni Esmeralda sa sasabihin ng abogado. Gamitin mo ang lahat ng koneksyon natin. Ang pangalan ng mga Velez ang nakataya rito. Tiyakin mong mananalo tayo. Naiintindihan mo? Isang sandaling katahimikan bago sumagot ang abogado. Masusunod po, Donya. Ibinaba niya ang tawag. Tapos na ang usapan. Ang makina ng hustisya na pinapatakbo ng pera at kapangyarihan ay nagsimula ng umandar. Tumayo si Doña Esmeralda at lumapit sa malaking bintana na tanawang hardin. Ang buwan ay nagbibigay ng maputlang liwanag sa damuhan. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, nakita niya ang isang maliit na anino. Si Sinag. Nakaupo itong mag-isa sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Mula sa araw na yon, hindi na ito nagsasalita. Tumanggi itong kumain. Tumanggi itong kausapin ang kahit sino, lalo na siya, sa pagtingin sa kanyang nag-iisang apo. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, isang maliit na kirot ang kanyang naramdaman sa kanyang dibdib. Isang mabilis na pagdududa. Paano kung... Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Ang pagdududang yon ay isang kahinaan. At sa mundong kanyang ginagalawan, ang kahinaan ay isang kasalanan. Ang galit ay mas madaling maramdaman kaysa sa sakit. Ang paghihiganti ay mas simple kaysa sa pagtanggap ng pagkakamali. Itinigas niyang muli ang kanyang puso. Ang kanyang tingin sa bintana ay nanlamig. Ang bata ay nasasaktan. Oo, ngunit gagaling din ito. Ang mas mahalaga ay ang mabigyan ng leksyon ang taong sumira sa kanilang pamilya. Ang bawat hakbang sa loob ng korte ay isang pasakit. Ang suot ni Laya ay hindi na ang kanyang simpleng uniforme. Isa itong kulay kahel na damit ng bilanggo. Isang kulay na sumisigaw ng kanyang kasalanan bago pa man may bumigkas ng anumang salita. Ang mga posas ay tinanggal mula sa kanyang mga kamay, ngunit ang pakiramdam ng malamig na bakal ay nanatili, parang isang multo sa kanyang mga pulso. Pagpasok niya sa bulwagan ng paglilitis, isang alon ng ingay at liwanag ang sumalubong sa kanya. Ang mga bulungan ay gumapang sa hangin. Mga matang mapanghusga ay sumusuri sa bawat kilos niya. Ang biglaang pag-flash ng mga kamera ay parang mga kidlat na bumubulag sa kanya. Ginagawa siyang isang hayop na nakadisplay sa isang hawla. Gusto niyang takpan ang kanyang mukha, magtago, maglaho. Ang kanyang abogado, isang matandang lalaki na mukhang pagod na sa buhay na ibinigay ng gobyerno, ay marahang umakbay sa kanya. Huwag mo silang pansinin, bulong nito, ngunit ang kanyang boses ay walang anumang sigla. Dinala siya nito sa upuan ng akusado.
Mula sa kanyang kinauupuan, ang lahat ay tila napakalaki at nakakatakot. Ang hukom, sa kanyang mataas na pwesto, ang mga hurado na may mga blangkong mukha at ang mga taong nakaupo sa likuran niya. Ngunit isa lang ang kanyang tinitingnan. Sa unang hanay ng mga upuan, nakaupo si Doña Esmeralda Velez. Nakasuot ito ng itim na bestida, tuwid na tuwid ang likod, ang mukha ay parang isang maskarang gawa sa yelo. Walang bakas ng pag-aalinlangan, walang bahid ng awa. Sa tabi niya ay ang kanyang abogado, isang makisig na lalaki na may matalas na tingin. Ang bawat galaw ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Nagsimula ang paglilitis. Unang tumayo ang abogado ng mga Velez. Lumakad siya patungo sa gitna na para bang pag-aari niya ang buong korte. Magandang umaga po sa lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay isang kwento ng pagtitiwala na sinuklian ng kataksilan. Isang kwento ng kabutihang loob na ginantihan ng kasakiman. Naglakad-lakad siya sa harap ng mga hurado. Ang aking kliyente, si Doña Esmeralda Velez, isang respetadong miyembro ng ating lipunan, ay buong pusong tinanggap sa kanyang tahanan ang akusadong si Laya Mabini. Ibinigay niya rito ang tiwala na ibinibigay sa isang kapamilya. Ngunit ano ang isinukli ng akusado? Huminto siya at lumingon. Ang kanyang daliri ay halos ituro si Laya. Sinuklian niya ito ng pagnanakaw. Ninakaw niya hindi lamang isang mamahaling alahas, kundi isang bagay na may hindi matatawarang sentimental na halaga. Mga Ginoo at ginang ng hurado, ang babaeng nakaupo diyan ay isang ahas. Isang ahas na pinalaki at inalagaan sa loob ng tahanan, at nang lumaki ay tinuklaw ang mismong kamay na nagpakain sa kanya. Napapikit si Laya. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa kanyang balat. Tumingin siya sa mga hurado, umaasang makakita ng kahit isang mukha na may simpatiya. Ngunit ang nakita niya ay mga tinging puno ng pagdududa at pagkamuhi. Pagkatapos ng matikas na talumpati, tinawag ang unang testigo, si Manang Celia, ang hepe de kusina na matagal nang naninilbihan sa mga Velez. Si Manang Celia ay umakyat sa pedestal ng testigo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nanunumpa. Manang Celia, malumanay na tanong ng abogado. Sa panahon na nagtrabaho si Laya Mabini sa hacienda, may napansin po ba kayong kakaiba sa kanyang mga kilos? Nag-atubili si Manang Celia. Tumingin saglit kay Doña Esmeralda at pagkatapos ay kay Laya. Oo po, attorney, sabi niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Madalas po siyang magtanong tungkol sa mga gamit sa mansyon. Anong klaseng mga tanong? Kung magkano daw po yung mga painting sa dingding, kung totoo daw po ba yung mga diamante sa mga alahas ni Senyora. Mga ganoon po. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Ang tanging pinag-uusapan nila ni Manang Celia ay tungkol sa kanilang mga pamilya sa probinsya at mga bagong recipe na gusto nilang subukan. Ngunit sa korte, ang salita ni Manang Celia, isang pinagkakatiwalaang empleyado sa loob ng 20 taon, ay naging katotohanan. Ang abogado ni Laya ay tumayo para sa cross-examination. Ngunit ang kanyang mga tanong ay mahina at walang direksyon. Madali siyang napaikot ni Manang Celia. Habang nagpapatuloy ang pagdinig, unti-unting nawawalan ng pag-asa si Laya. Para siyang isang maliit na bangka na inihagis sa gitna ng isang nagngangalit na karagatan, at ang bawat alon ay nagbabantang lumunod sa kanya. Wala na pong ibang katanungan, Your Honor, sabi ng abogado ng mga Velez, isang ngiti ng tagumpay ang makikita sa kanyang mga labi. Umupo siya at pagkatapos ay muling tumayo. Ang prosekusyon po ay tatawag ng isang sorpresang testigo. Isang bulungan ang muling kumalat sa korte. Tumingin si Laya sa kanyang abogado.
Ngunit nagkibit balikat lamang ito. Tinatawagan ng prosekusyon, sabi ng abogado. Ang kanyang boses ay malakas at dramatiko, si Binibining Marisa Cruz. Sa pagkarinig ng pangalan, biglang nagkaroon ng kislap ng pag-asa sa puso ni Laya. Si Marisa, ang kanyang nag-iisang kaibigan sa mansyon, ang kasama niya sa hirap at ginhawa. Ang pinagsasabihan niya ng kanyang mga sikreto. Sigurado, aakyat si Marisa sa pedestal para sabihin ang katotohanan, para ipagtanggol siya. Tumayo si Marisa mula sa likurang bahagi ng korte. Ngunit habang naglalakad siya papunta sa harap, napansin ni Laya ang isang bagay na mali. Ang kanyang mga balikat ay nakakrus, ang kanyang ulo ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig at sa bawat hakbang, tila ba pasan niya ang buong daigdig. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha at puno ng hindi maipaliwanag na takot. Habang ang mundo ni Laya ay ginuho sa loob ng korte, isang ibang mundo ang tahimik na nagluluksa sa loob ng Hacienda de Luz Viminda. Ang mundong yon ay pag-aari ni Sinag. Mula nang kinuha si Laya ang hacienda, ay naging isang malaking kulungan para sa bata. Ang hardin kung saan sila dati naglalaro ay nawalan ng kulay. Ang mga kwentong diwata ay napalitan ng nakabibiging katahimikan. Si Sinag ay naging isang anino sa kanyang sariling tahanan. Madalas, tumatakas siya papunta sa isang lugar kung saan nararamdaman pa rin niya ang presensya ng kanyang lolo Ricardo, ang lumang aklatan. Hindi niya binabasa ang mga libro. Sa halip, binubuksan niya ang isang malaking baul sa sulok kung saan nakatago ang mga personal na gamit ng kanyang lolo. Isang lumang sombrero, isang pipa na amoy tabako pa rin, at isang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Bubuksan niya ang kahon. Sa loob, maingat na nakatago ang isang bagay na kumikinang. Kakausapin niya ito na parang isang matalik na kaibigan. Sabi ni Ate Laya, "Nasa mga bituin ka na raw, lolo." Bulong ni Sinag sa kwintas na hawak niya. "Nakikita mo ba kami mula dyan? Galit ka ba sa akin?" Ang mga salitang yon ay nawawala lang sa hangin. Walang nakakarinig. Walang nakakaalam. Sa mga araw na yon, natutunan ni Sinag na makinig. Nagtatago siya sa likod ng mga kurtina o sa ilalim ng malalaking mesa, pinakikinggan ang usapan ng mga matatanda. Ang kanyang mga narinig ay mga pira-pirasong palaisipan na pilit niyang binubuo sa kanyang isipan. Siguradong makukulong siya. Narinig niyang sabi ni Manang Celia sa isang kusinera. Kawawa naman, mukha namang mabait. "Mabait? Magnanakaw ka mo," sagot ng isa. Buti nga sa kanya. Ngunit ang boses na pinakakinatatakutan niyang marinig ay ang boses ng kanyang lola. Isang gabi, habang nagtatago siya sa likod ng pinto ng aklatan, narinig niya itong kausap ang abogado sa telepono. "Gawin mo ang lahat," utos ni Doña Esmeralda. Ang boses ay malamig at walang awa. Kahit anong mangyari, dapat siyang maparusahan. Ang salitang maparusahan ay tumatak sa isip ni Sinag. Hindi niya alam ang eksaktong kahulugan nito, ngunit sa tono ng kanyang lola, alam niyang isa itong masamang bagay. Isang bagay na mangyayari kay Ate Laya niya. Isang gabi, hindi siya makatulog. Ang imahe ni Laya na umiiyak habang kinakaladkad palabas ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Napabangon siya. Ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Panaginip. Isang masamang panaginip. Napanaginipan niya si Laya. Nakakulong daw ito sa isang madilim na silid, masikip at walang bintana. Umiiyak ito at tinatawag ang kanyang pangalan. "Sinag, tulungan mo ako." Sinainag. Nagising si Sinag na basang-basa ng pawis. Ang panaginip ay parang totoo. Ang takot ay totoo. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang gumawa ng paraan.
Sa umagang yon, nag-ipon siya ng lahat ng kanyang lakas. Dahan-dahan siyang lumabas sa kanyang silid. Ang maliit na kahon na kahoy ay mahigpit na hawak sa kanyang mga kamay. Tinungo niya ang silid kung saan alam niyang naroroon ang kanyang lola. Ang opisina nito. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Nakita niyang nakatalikod ang kanyang lola. May kausap na naman sa telepono. Ito na ang pagkakataon niya. Huminga siya ng malalim at pumasok. Lola? Ang kanyang boses ay nanginginig. Lola, may sasabihin po ako. Lumingon si Doña Esmeralda. Ngunit ang tingin nito ay hindi para sa kanya. Ang tingin nito ay tingin ng isang taong abala na naistorbo. Ano iyon, Sinag? Mamaya na. May mahalaga akong kausap, sabi ng matanda. At sa isang kumpas ng kamay, ipinahiwatig nitong umalis na siya. Bumaling itong muli sa kanyang pakikipag-usap na para bang isa lamang siyang langaw na kailangang itaboy. Ang simpleng kumpas na yon ay parang isang pader na humarang sa lahat ng tapang na kanyang inipon. Ang mga salitang handa na niyang sabihin ay biglang naglaho, bumalik sa kanyang lalamunan. Napayuko na lamang siya. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Tumalikod siya at tahimik na lumabas ng silid. Ang pinto ay marahang nagsara sa kanyang likuran, kasabay ng pagsasara ng natatanging pagkakataon para sabihin ang katotohanan. Ang bigat sa kanyang dibdib ay mas lalo pang tumindi. Walang nakikinig. Walang gustong makinig. Bumalik siya sa kanyang silid, umupo sa sahig, at niyakap ang kahon. Ang tanging pag-asa niya ay nawala. Ngayon, kailangan na niyang harapin ang katotohanang natuklasan niya. Sa mundo ng mga matatanda, ang boses ng isang bata ay walang halaga. Pag-asa. Iyon ang naramdaman ni Laya ng sandaling iyon. Isang maliit, nanginginig na pag-asa na biglang sumibol sa kanyang dibdib. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at paratang, narito si Marisa, ang kanyang kaibigan, ang kanyang kakampi. Sasabihin nito ang totoo. Ililigtas siya nito. Ngunit habang papalapit si Marisa sa pedestal ng testigo, ang maliit na pag-asang yon ay unti-unting nilalamon ng kaba. Bakit hindi siya makatingin ng diretsyo? Bakit nanginginig ang kanyang mga balikat? Bakit para siyang isang taong lalakad patungo sa sarili niyang bitayan? Umupo si Marisa Amanyamo. Ang mga matay nakatitig lamang sa kanyang mga kamay na nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Binibining Cruz, magiliw na simula ng abogado ng mga Velez. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang relasyon mo sa akusado, si Laya Mabini? Isang buntong hininga ang kumawala kay Marisa bago siya sumagot. Kaibigan, kaibigan ko po siya. Ang kanyang boses ay basag, isang pilit na bulong. Ang salitang kaibigan ay dapat nagbigay ng kapanatagan kay Laya. Ngunit sa paraan ng pagkakasabi ni Marisa, parang isa itong sumpa. Bilang kanyang kaibigan, nagpatuloy ang abogado, tiyak na marami kang nalalaman tungkol sa kanya. Sabihin mo sa amin, Binibining Cruz, nasaan ka noong gabi kung kailan nawala ang kwintas ni Doña Esmeralda? Nasa kwarto po namin, sagot ni Marisa, hindi pa rin nag-aangat ng tingin. Magkasama kayo sa kwarto ni Laya? Opo. Maaari mo bang isalaysay sa amin ang mga nangyari noong gabing iyon? Dito na nagsimulang humikbi si Marisa. Ang kanyang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga kamay. Natahimik ang buong korte, naghihintay. Sabi po ni Laya. Lalabas lang daw po siya sandali. Simula ni Marisa sa pagitan ng mga hikbi. Magpapahangin lang daw po. Napakunot ang noo ni Laya. Hindi iyon totoo. Magkasama silang naghahanda para matulog noong gabing iyon hanggang sa marinig nila ang sigaw. Anong sinasabi niya? Mga anong oras iyon binibini? Hindi ko po sigurado.
Mga 9:00 po siguro ng gabi. At nakita mo ba kung saan siya nagpunta? Umiling si Marisa. Hindi po. Pero, pero, pero ano, Binibining Cruz? Huwag kang matakot. Sabihin mo lang ang totoo. Sabi ng abogado, ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Marisa. Ngunit hindi kay Laya, kundi sa abogado. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Nang bumalik po siya sa kwarto, bago po yung sigaw, nakita ko po siyang nanggaling sa direksyon ng hagdanan papunta sa silid ni Senyora. Isang malakas na ang narinig mula sa mga tao sa korte. Para kay Laya, ang mundo ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang mga salita ni Marisa ay parang isang mabagal na lason na gumapang sa kanyang mga ugat. Pinaparalisa ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Hindi maaari. At may napansin ka pa bang iba? Tanong ng abogado. Ramdam ang panalo. Tumango si Marisa. Namumutla po siya. At parang may itinatago siya sa ilalim ng kanyang damit. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang katahimikan sa loob ng korte ay binalot ng isang nakakabingging ingay sa isip ni Laya. Hindi na niya kaya. Ang sakit ng pagkakanulo ay 1,000 beses na mas matindi kaysa sa sakit ng paratang. Hindi. Tumayo si Laya. Ang kanyang upuan ay bumagsak sa sahig. Ang lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag sa galit at pighati. Tumingin siya ng diretso sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Marisa, bakit? Bakit mo ginagawa ito? Sabihin mo ang totoo. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit at humawak sa kanyang mga braso. Ang malakas na pagpukpok ng martilyo ng hukom ay umalingaw-ngaw. Order in the court! Order! Habang pilit siyang pinapaupo, ang tanging nakikita ni Laya ay ang mukha ni Marisa na lubusang nakayuko. Ang katawan nito'y nanginginig sa pag-iyak. At sa gilid ng kanyang mga mata, nahagip niya ang isang bagay pa. Isang maliit. Halos hindi mapansing na ngiti sa mga labi ni Doña Esmeralda Velez. Isang ngiti ng tagumpay. Biglang bumalik sa isip ni Laya ang isang alaala. Isang hapon, ilang buwan na ang nakalipas, nakaupo sila ni Marisa sa ilalim ng puno ng mangga. Alam mo, Laya, sabi ni Marisa, pangarap kong magpatayo ng maliit na bahay para kay nanay sa probinsya. Kapag nakaipon na ako, iyon ang una kong gagawin. Ngumiti si Laya at hinawakan ang kamay nito. Tutulungan kita, Maris. Magtutulungan tayo. Ang alaalang iyon, na dating nagbibigay ng init, ay ngayon ay parang isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Nang matapos ang sesyon, si Laya ay parang isang manikang walang buhay habang dinadala pabalik sa isang holding cell. Umupo siya sa isang malamig na bangko, nakatingin sa pader, ngunit wala namang nakikita. Tapos na. Lahat ay tapos na. Pumasok ang kanyang abogado. Ang mukhay kasing grabe ng nararamdaman niya. Isinara nito ang pinto at sumandal dito. Nagbuntong hininga. Walang nagsalita sa loob ng 1 minuto. Pagkatapos, pinasag ng abogado ang katahimikan. Wala na tayong magagawa. Ang mga salita ay simple, direkta, at walang anumang pag-asa. Ang testimonya ng kaibigan mo, iyon na ang nagdiin sa'yo. Malungkot na sabi ng abogado. Patawarin mo ako. Hindi lumingon si Laya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Umiling ang abogado. At habang papalabas na ito ng pinto, huminto ito at nagsalita muli. Ang boses ay halos isang bulong na. Magdasal ka na lang. Ang katahimikan sa Hacienda de Luz Viminda ay hindi na payapa. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga hindi sinasabing salita at mga lihim na nakakubli sa bawat anino. Para kay Sinag, ang bawat sulok ng mansyon
ay tila humihinga ng kalungkutan. Mula nang tanggihan siya ng kanyang lola, isang desisyon ang nabuo sa isipan ng bata. Kung ayaw makinig ng mga tao sa lupa, marahil ay may makikinig sa kanya mula sa langit. Kaya nang ang lahat ay nahihimbing na, at ang tanging ilaw na nagmumula sa buwan ay ang gumagabay sa kanya, isinagawa ni Sinag ang kanyang plano. Maingat niyang binuksan ang bintana ng kanyang silid. Walang sapin sa paa. Dahan-dahan siyang bumaba. Ang kanyang maliliit na paa ay lumapat sa malambot at mamasamasang damo. Ang malamig na hangin ng gabi ay yumakap sa kanya, ngunit hindi niya ito ininda. Mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay ang maliit na kahon na kahoy, ang kanyang tanging kasama sa kanyang misyon, ang kanyang destinasyon, ang puno ng mangga, ang kanilang espesyal na lugar ni Ate Laia. Dito sila laging nagkukwentuhan, nangangarap, at tumitingala sa mga bituin. Dito, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa langit. Nang makarating siya, umupo siya sa ilalim ng puno, sa mismong pwesto kung saan huli silang nagtawanan. Tumingala siya. Ang langit ay malinaw, at libo-libong bituin ang kumikislap na parang mga diamante na isinaboy sa isang madilim na tela. Sabi ni Ate Laia, "Isa ka raw sa mga bituing iyan, Lolo." Nagsimula si Sinag. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na halos kainin ng tunog ng mga kuliglig. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kwintas ng mga alaala ay kuminang ng may sarili nitong buhay. Maingat niya itong kinuha. Ang lamig ng mga hiyas ay kabaligtaran ng init ng kanyang mga kamay. Itinaas niya ito, iniaalay sa kalangitan. "Lolo Ricardo," sabi niya, ang kanyang tinig ay nanginginig ng bahagya. "Ikaw po ba yan? Yung pinakamalaki at pinakamaliwanag na bituin?" Huminto siya, na para bang naghihintay ng sagot. Ngunit tanging ang ihip ng hangin ang kanyang narinig. "Lolo, pinahiram ko po muna yung paborito niyong kwintas kay Ate Laia." Nagsimula siyang magpaliwanag. Ang bawat salita ay maingat na pinipili, na para bang nakikipag-usap sa isang hari. Kasi po, malungkot siya. Sabi niya, namimiss na niya ang nanay niya. Akala ko po, kapag nakita niya ito, sasaya siya. Kasi po, sabi ni Lola, ito raw po ang nagpapasaya sa kanya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Pero kinuha ko po ulit. Pagpapatuloy niya, itinago ko po sa baul niyo. Kasi po, narinig ko po si Manang Celia. Sabi po niya, baka kailangan niyo na raw po yan sa langit. Baka raw po malungkot na kayo doon. Ang luhika ng isang bata. Simple, dalisay, at walang bahid ng mali siya. Isang kilos na nagmula sa purong pagmamahal at pag-aalala. Kapwa para sa kanyang lolo sa langit at para sa kanyang Ate Laia sa lupa. Lolo, galit po sila lahat kay Ate Laia. Sabi po nila, magnanakaw daw po siya. Pero hindi po totoo yun. Ako po ang kumuha. Pag-amin niya sa kalangitan, ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nababawasan sa bawat salitang kanyang binibitawan. Ibabalik ko na po sa inyo ito, sabi niya, habang mas itinaas pa ang kwintas. Pangako po, ipapadala ko po ito sa inyo. Pero may hihilingin po sana ako. Huminga siya ng malalim. Lolo, tulungan niyo po si Ate Laia. Pakisabi po sa kanila na hindi siya masama. Pakisabi po na ako ang kumuha. Ayoko po siyang maparusahan kasi po mahal na mahal ko si Ate Laia. Niyakap niya ang kwintas sa kanyang dibdib at nagsimulang humagulgol ng tahimik. Ang lahat ng takot, pagkalito, at kalungkutan na kinimkim niya sa loob ng maraming araw ay sa wakas ay bumuhos. Ngunit hindi niya alam, merong isang pares ng mga mata na nakasaksi sa lahat. Si Mang Lando,
Ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda ay nagpapatrolya sa gabi para tingnan ang mga bagong tanim na halaman. Papalapit na sana siya sa puno ng mangga nang marinig niya ang isang maliit na tinig. Nagtago siya sa likod ng isang malaking halaman. Sa unay iniisip na baka kung sino ang nakapasok. Ngunit nang makilala niya ang boses ng batang sisinag at nang marinig niya ang bawat salita ng pagtatapat nito, ang kanyang puso ay tila piniga. Bawat salita ng bata ay isang kutsilyo na tumatarak sa kasinungalingang bumabalot sa buong hasyenda. Nananatili siyang nakatago, hindi makagalaw. Natulala siya. Ang katotohanan, ang buong katotohanan ay nasa harapan niya lamang sa anyo ng isang 5 taong gulang na batang lalaki na nakikipag-usap sa mga bituin. Nang makita niyang tapos nang umiyak si Sinag at dahan-dahan nang tumatayo para bumalik sa mansyon, alam ni Mang Lando na kailangan niyang gumawa ng isang desisyon. Maari siyang manatiling tahimik, iwasan ng gulo, at panatilihin ang kanyang trabaho, o maaari niyang gawin ang tama. Habang pinapanood niyang naglalakad palayo, ang maliit na anino ni Sinag, isang imahe ang pumasok sa isip ni Mang Lando. Ang mukha ni Laya, isang mabait at mapagkumbabang dalaga na laging bumabati sa kanya tuwing umaga. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang takot. Hindi na nag-isip pa ng 2 beses si Mang Lando. Nang sigurado na siyang nakabalik na si Sinag sa loob, tumakbo siya. Hindi papunta sa kanyang maliit na kubo, kundi papunta sa mansyon. Ang kanyang pagod na mga binti ay biglang nagkaroon ng lakas. Ang kanyang puso ay kumakabog, hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang kailangan niyang ipaalam. Pero kanino? Kanino siya lalapit? Sa senyora na bingi sa katwiran o sa mga gwardiya na utusan lamang? Huminto siya sa may pinto ng kusina. Hingal na hingal. Kailangan niyang sabihin ito sa isang taong makikinig. Isang taong may sapat na impluwensya para gumawa ng pagbabago bago mahuli ang lahat. May naisip siyang isang tao, ang abogado ng mga Velez. Hindi niya alam kung paano ito kokontakin. Ngunit kailangan niyang subukan. Pumasok siya sa loob, determinado. Ang kinabukasan ng isang inosenteng babae ay nakasalalay ngayon sa isang hardinerong nakarinig ng isang pagtatapat sa mga bituin. All rise! Ang utos ng tagapamahala ng korte ay dumagundong sa buong silid. Ngunit para kay Laiya, isa lamang itong malayong ugong. Ang kanyang katawan ay tumayo, sumunod sa utos, ngunit ang kanyang kaluluwa ay matagal nang sumuko. Tapos na. Ito na ang araw ng kanyang paghuhukom. Habang nakatayo siyang mag-isa sa gitna, kaharap ang hukom, ang lahat ng ingay sa kanyang paligid ay naglaho. Napalitan ito ng isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan, kung saan ang mga imahe ay malinaw na lumilitaw. Inay, itay, patawad po. Ang mga mukha ng kanyang mga magulang sa probinsya, ang kanilang mga ngiti na puno ng pag-asa noong huli siyang umalis. Ang lahat ng kanilang mga pangarap para sa kanya na ngayon ay naging abo. Paano niya sasabihin sa kanila na ang kanilang anak na pinalaki nilang may takot sa Diyos ay tatawaging isang magnanakaw sa harap ng buong mundo? Ang kahihiyan, iyon ang pinakamasakit. Ang mga pangarap ko, ang maliit na bahay na gusto niyang ipatayo para sa kanila. Ang kaunting ipon na gusto niyang ipadala para sa pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Ang simpleng buhay na kanyang pinangarap, lahat ay naglaho na parang bula. Sinag. Ang mukha ng bata ang huling lumitaw sa kanyang isipan. Ang tawa nito, ang mga yakap nito, ang walang hanggang tiwala sa kanyang mga mata. Sino na ang magbabasa sa kanya ng mga kwentong diwata? Sino na ang mag-aalaga sa kanya kapag siya ay may sakit? Ang isiping maiiwan ito sa pangangalaga ng mga taong sumira sa kanya ay isang punyal na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso.
Naramdaman niyang may tumulong likido sa kanyang pisngi. Luha. Hindi na niya namalayan na umiiyak na pala siya. Itinuon niya ang kanyang mga mata sa unahan. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya ang mga taong naging bahagi ng kanyang pagbagsak. Si Doña Esmeralda. Nakaupo pa rin, diretso ang likod, isang rebulto ng yelo at pagmamataas. Walang makikitang tagumpay sa kanyang mukha, tanging isang malamig at mapait na kasiyahan. Nakuha na niya ang kanyang gusto. Si Marisa, nakaupo sa likuran, yakap-yakap ang sarili na para bang nilalamig. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi na galit ang nararamdaman ni Laya para sa kanya. Pagod na lang, isang malalim at nakakapanghinang pagod. At ang kanyang abogado, nakatayo sa kanyang tabi, nakayuko ng bahagya, isang buntong hininga ang kumawala. Ang mukha ng isang taong alam na natalo na siya bago pa man magsimula ang laban. Maari nang maupo ang lahat maliban sa akusado, sabi ng hukom. Nanatiling nakatayo si Laiya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang manatiling tuwid. Kung ito na ang kanyang huling sandali ng dignidad, haharapin niya ito nang nakatayo. Isinuot ng hukom ang kanyang salamin at kinuha ang isang papel. Itinuwid niya ito sa kanyang harapan. Ang bawat kaluskos ng papel ay parang isang malakas na kulog sa pandinig ni Laya. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya na iniharap sa korteng ito. Nagsimula ang hukom. Ang kanyang boses ay formal at walang emosyon. Pumikit ng mariin si Laya. Ayaw na niyang makita. Ayaw na niyang marinig. Handa na siyang tanggapin. Ang pagod niyang puso ay wala ng kakayahang lumaban. Diyos ko, kayo na po ang bahala sa akin. Dasal niya sa kanyang isipan. Narinig niya ang paghampas ng martilyo sa kahoy. Tug! Isang tunog, isang hatol. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ng kanyang kinabukasan. Sa ngalan ng batas, ipinagpatuloy ng hukom. Ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa isang malayong lugar. Ang hukumang ito ay nagpasiya na ang akusadong si Laya Mabini ay Ito na. Ang salitang magtatak sa kanyang pagkatao habang buhay. Hininga niya ang lahat ng hangin sa kanyang paligid at hinintay ang salitang guilty. Ngunit hindi ito dumating. Sa halip, isang malakas na tunog ang biglang bumasag sa sagradong katahimikan ng korte. Blag! Ang malalaking pinto sa likuran ng bulwagan ay bumukas ng may malakas na puwersa, lumikha ng isang nakakagulat na ingay. Ang lahat ng atensyon, kasama na ang sa hukom na natigilan sa pagsasalita, ay napabaling sa pinagmulan ng gulo. At mula roon, isang tinig ang sumigaw. Puno ng pagmamadali at desperasyon. Isang tinig na pamilyar ngunit hindi inaasahan. Sandali! Huwag po! Ang buong korte ay natigilan. Ang solemne at mabigat na kapaligiran ay biglang napuno ng pagkalito. Maging ang hukom sa kanyang mataas na upuan ay napakunot ang noo. Ang kanyang hatol ay pansamantalang nakabitin sa hangin. Sa nakabukas na pinto, unang pumasok si Mang Lando. Ang hardinero, ang kanyang mukha ay pawisan at ang kanyang paghinga ay habol. Sa likod niya ay ang abogado ng pamilya Velez. Ang kanyang karaniwang kumpiyansa ay napalitan ng pagmamadali at pag-aalala. Ngunit hindi sila ang dahilan ng gulo. Mula sa likuran nila, isang maliit na figura ang tumakbo papasok. Isang batang lalaki na may determinasyon sa kanyang mga mata na hindi nababagay sa kanyang edad. Sinag! Ang sigaw ni Doña Esmeralda ay parang isang kulog na bumasag sa pagkatulala ng lahat. Agad siyang tumayo, ang kanyang maskara ng lamig ay nabasag, napalitan ng purong pagkabigla. Anong ginagawa mo dito? Mga gwardiya! Ilabas niyo siya.
Dalawang gwardiya ng korte ang mabilis na kumilos para harangin ang bata. Ngunit si Sinag ay mas mabilis. Umiwas siya sa kanila na parang isang maliit na isda. Ang kanyang tanging layunin ay ang makarating sa harapan. Tigil! Sigaw niya. Ang kanyang tinig, bagamat maliit, ay umalingaw-ngaw sa buong silid dahil sa biglaang katahimikan. Huwag niyo siyang saktan! Huminto ang lahat. Ang isang 5 taong gulang na bata na nakatayo ngayon sa gitna ng bulwagan ay nagpatigil sa buong proseso ng hustisya. Idinilat ni Laya ang kanyang mga mata. Sa simula, inakala niyang isa lamang itong panaginip, isang guni-guni ng kanyang pagod na isipan. Ngunit hindi. Totoo ito. Si Sinag ay naroon, nakatayo na parang isang munting mandirigma. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaakyat baba dahil sa pagod sa pagtakbo. "Young man, this is a courtroom," sabi ng hukom. Ang kanyang boses ay mas malumanay na ngayon, ngunit may awtoridad pa rin. Hindi ka maaaring basta-basta na lang pumasok dito. Ngunit hindi natinag si Sinag. Tumingin siya ng diretso sa hukom, pagkatapos ay kay Laya, at sa huli, sa kanyang lola. "Kailangan po," sabi ng bata. Ang kanyang tinig ay matatag. "Kasi po, magsisinungaling kayong lahat." Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga tao. Mula sa kanyang kamay, itinaas ni Sinag ang isang bagay na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng korte. Ang kwintas ng mga alaala. Ang hininga ni Doña Esmeralda ay biglang naputol. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, nakatitig sa alas na parang nakakita ng multo. Hindi po kinuha ni Ate Laya. Malakas na pahayag ni Sinag. Ang kanyang boses ay umaakyat sa bawat salita. Ako po ang kumuha." Ang katahimikan. Ito ay isang katahimikang mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Ang bawat tao sa silid, mula sa hukom hanggang sa pinakamababang kawani, ay nakatitig sa bata at sa kumikinang na kwintas. Ang lahat ng teorya, lahat ng testimonya, lahat ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap. "Pipanong," nautal na sabi ni Doña Esmeralda. Sa wakas, ibinaling ni Sinag ang kanyang buong atensyon sa kanyang lola. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ngunit hindi ng takot. "Kinuha ko po," paliwanag niya. Ang kanyang boses ay naging mas malumanay na ngayon, puno ng inosenteng luhika. "Kinuha ko po para ibigay kay Lolo sa langit. Sabi po kasi nila, kailangan na niya yan doon. Itinago ko po para ipadala sa mga bituin." Ang katotohanan, napakasimple, napakadalisay, ngunit napakatindi. Hindi ito isang krimen ng kasakiman, kundi isang gawa ng pagmamahal mula sa isang batang nangungulila. Ang mga salitang yon ay tumama kay Doña Esmeralda na parang isang malakas na sampal. Ang kwintas, ang alaala ni Ricardo, ang kanyang galit, ang kanyang paghihiganti, lahat ay nakaugat sa isang malaking, trahedyang hindi pagkakaunawaan. Tumingin siya mula sa kwintas, papunta sa kanyang umiiyak na apo, at sa wakas, papunta kay Laya. Kay Laya, na nakatayo pa rin, ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha, hindi na dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa purong pagkabigla. Sa mga mata ni Laya, hindi nakita ni Doña Esmeralda ang pagkamuhi o paghihiganti. Ang nakita niya ay ang sakit na siya mismo ang nagdulot. Ang matigas na pundasyon ng pagmamataas ni Doña Esmeralda ay nagsimulang gumuho. Ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang puso sa loob ng 5 taon ay nagsimulang magkabitak-bitak. Ang lahat ng sakit, pagsisisi at kalungkutan na kanyang tinakpan ng galit ay biglang kumawala. Ang kanyang mga binti ay nanghina. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw.
Ang buong korte ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. Dahan-dahan siyang tumayo na para bang isang matandang babae na biglang naramdaman ang bigat ng lahat ng kanyang mga taon. Humakbang siya pasulong, patungo sa kanyang apo. Ang kanyang kamay nakaunat. Sinagbulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngunit hindi na niya kinaya. Ang kanyang mga mata ay pumikit. Ang kanyang katawan ay nawalan ng lakas. Sa harap ng lahat, sa gitna ng korte kung saan siya dapat mananalo, si Doña Esmeralda Velez ay bumagsak. Ang kaguluhan sa korte ay mabilis na napalitan ng isang organisadong pag-aalala. Agad na dinaluhan ng mga mediko si Doña Esmeralda, habang ang hukom, sa gitna ng pambihirang pangyayari, ay walang nagawa, kundi ideklara ang isang mistrial. Ang kaso laban kay Laya Mabini na gumuho dahil sa pag-amin ng isang bata ay ibinasura. Si Leia ay malaya na, ngunit ang pakiramdam ay hindi tulad ng kanyang inaasahan. Walang tuwa, walang galak. Tanging isang malalim na pakiramdam ng kahungkagan at pagod. Habang inaalis ang mga posa sa kanya sa huling pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nakasunod lamang sa stretcher kung saan inilalabas ang walang malay na si Doña Esmeralda. Sa isang maliit at pribadong silid, sa loob ng gusali ng korte, pinayagan si Laya na manatili habang inaayos ang kanyang mga papeles. Doon, kasama niya ang kanyang abogadong hindi makapaniwala. At si Mang Lando na tahimik na nakatayo sa isang sulok. Ngunit hindi sila nagtagal. Pumasok ang abogado ng mga Velez. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan ng isang anyo ng paggalang at hiya. "Binibining Mabini," sabi nito. "Nais po sana kayong makausap ni Doña Esmeralda." Nagising na ang matanda. Matapos masuri, simpleng pagod at matinding stress lang daw ang dahilan ng kanyang pagkahimatay. Ngayon, nasa isang katabing silid siya. Naghihintay. Nag-atubili si Laya. Ano pa ang kailangan nilang pag-usapan? Ngunit nang makita niya ang pagmamakaawa sa mata ng abogado at sa isang sulyap kay Mang Lando na marahang tumango, pumayag siya. Pagpasok ni Laya sa silid, naabutan niya ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Si Doña Esmeralda Velez ay nakaupo sa isang silya, hindi na sa kanyang matikas na postura, kundi bahagyang nakayukod. Ang kanyang buhok ay medyo magulo, ang kanyang mukha ay walang kolorete, at sa unang pagkakataon, nakita ni Laya ang bawat guhit ng kalungkutan at edad sa mukha nito. Wala na ang reyna ng hasyenda. Ang naroon ay isang matandang babae na pagod at talunan. "Maiwan niyo muna kami," mahinang sabi ni Doña Esmeralda sa kanyang abogado. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Si Laya ay nanatiling nakatayo malapit sa pinto, hindi alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Sa wakas, nagsalita ang matanda. Ang kanyang boses ay mahina at garalgal. Noong namatay si Ricardo, simula niya, nakatingin sa kawalan. Isang bahagi ko ang namatay kasama niya. Ang kwintas na yon, iyon na lang ang natitirang pisikal na bagay na nag-uugnay sa akin sa kanya. Sa bawat pagtingin ko roon, nakikita ko ang lahat ng pagsisisi ko, ang lahat ng salitang hindi ko nasabi. Tumingin siya kay Laya at sa mga mata nito, nakita ni Laya ang isang bagay na hindi niya pa nakikita dati. Kahinaan. "Ang galit ko sa'yo ay hindi talaga tungkol sa'yo." Pagpapatuloy niya. "Ito ay tungkol sa akin, sa aking pagmamataas, sa aking pagkabulag. Mas madaling magalit kaysa tanggapin na nagkamali ako. Mas madaling manisin ng iba kaysa harapin ang sarili kong sakit." Sa bawat salita, nararamdaman ni Laya ang pagguho ng pader ng galit sa kanyang puso. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang halimaw na sumira sa kanyang buhay. Isa na lamang siyang tao, isang taong nasasaktan, tulad niya. Dahan-dahang lumakad si Doña Esmeralda palapit sa kanya
At sa isang kilos na gumulat sa buong pagkatao ni Laya, ang matanda ay yumuko. Isang bahagyang pagyuko ng ulo at balikat, ngunit para sa isang Veles, ito ay katumbas ng pagluhod. "Patawarin mo ako, Hija," sabi ng matanda. Isang tunay na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. "Hindi lang sa pagpaparatang ko sa'yo. Patawad dahil hinayaan kong kainin ng aking sakit at orgulyo ang aking pagkatao. Patawad. Sa lahat." Natigilan si Laya. Ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig ay sa wakas ay narito na. Ngunit ang pagtanggap dito ay hindi pala ganoon kadali. Ang mga sugat ay masyadong malalim. Nag-angat siya ng tingin at nakita niya ang sariling refleksyon sa mga matang basang-basa ng luha ng matanda. At sa likod ng refleksyong yon, nakita niya ang isang kaparehong kaluluwang nasugatan. Huminga siya ng malalim. "Ang pagpapatawad po ay hindi madaling ibigay," mahina niyang sabi. "Ang sakit po, mananatili dito." Idinikit niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib. Pero isang mahabang katahimikan ang lumipas. Pero ang hindi po pagpapatawad ay parang pag-inom ng lason at paghihintay na mamatay ang ibang tao. "Ayoko na pong magdala ng lason sa puso ko." Tumingin siya ng diretso sa mata ng matanda. "Pinapatawad ko na po kayo." Sa sandaling iyon, isang malakas na hikbi ang kumawala kay Doña Esmeralda. Hindi isang hikbi ng pagkatalo, kundi isang hikbi ng paglaya. Biglang bumukas ang pinto. Si Sinag, na hindi na napigilan ng mga abogado, ay tumakbo papasok. Nang makita niya ang kanyang lola at si Laya na parehong umiiyak, huminto siya, nag-aalala. Pagkatapos, tumakbo siya at niyakap ang binti ni Laya. Bago tumakbo sa kanyang lola at yumakap din dito, sa kanyang inosenteng isipan, ang yakap ang lunas sa lahat ng bagay. Niyakap niya silang dalawa, pabalik-balik, na para bang sinusubukang pagdugtungin ang dalawang mundong nagkabanggaan. Nang medyo kumalma na ang lahat, nagsalita muli si Doña Esmeralda. "Bumalik ka sa hacienda, Laya. Itataas ko ang sahod mo. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon bilang personal na tagapag-alaga ni Sinag. Huwag mo kaming iwan." Isang alok na dati, isang pangarap. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ni Laya ang bata at ang matandang nagsisimula palang maghilom, alam niya ang kanyang sagot. Marahan siyang umiling. Isang maliit, ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Kailangan ko pong hanapin ang sarili kong daan, Doña Esmeralda. Kailangan ko pong buuin muli ang sarili ko. Malayo po dito." Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay na pumupuno sa araw ni Laya ngayon ay hindi na ang nakabibinging katahimikan ng isang mansyon, kundi ang masayang tawanan at hiyawan ng mga bata. Mula sa malaking halaga ng daños perwisios na ibinigay sa kanya ng pamilya Veles bilang kabayaran sa lahat ng pinsala, isang bagay na pilit niyang tinanggihan noong una, ngunit ipinilit ng isang mapagkumbabang Doña Esmeralda, itinayo ni Laya ang isang pangarap. Isang maliit, makulay, at malinis na daycare center sa puso ng isang komunidad kung saan ang mga magulang ay mga manggagawa sa pabrika at mga tindera sa palengke. Tinawag niya itong Bahay Sinag, isang pangalan na may dalang napakalalim na kahulugan para sa kanya. Dito, natagpuan niya ang kanyang sarili. Ang dating mahiyain at palaging nakayukong dalaga ay naging si Teacher Laya, isang babaeng may malawak na ngiti na nagtuturo sa mga bata kung paano magbasa, magsulat, at higit sa lahat, kung paano maging mabuti sa kapwa. Ang kanyang boses, na dati isang bulong lamang, ay naging boses na nagbibigay aliw sa mga batang umiiyak at nagbibigay buhay sa mga kwentong diwata. Isang hapon, habang abala siya sa paggupit ng mga hugis na papel kasama ang mga bata, isang pamilyar na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng Bahay Sinag. Mula rito, bumaba ang isang batang lalaki
na nasasabik na tumakbo papasok at isang matandang babae na gumagalaw ng may bagong kapayapaan at kaamuan. "Ate Laia!" sigaw ni Sinag at agad na tumakbo para yumakap sa kanya. "Sinag!" Masiyang bati ni Laia at niyakap niya ito ng mahigpit. "Na-miss kita, prinsipe ko." Sa likuran nila, nakatayo si Doña Esmeralda. May dalang isang malaking kahon ng mga laruan at libro. Ang kanyang dating matigas na muka ay malambot na ngayon. Ang kanyang mga mata, na dating mapanghusga, ay puno na ng init habang pinagmamasdan ang dalawa. "Magandang hapon, Laia," bati ng matanda. "Magandang hapon din po, Doña Esmeralda. Tuloy po kayo." Naging regular na bisita na sila. Linggo-linggo, dinadala ni Doña Esmeralda ang kanyang apo, hindi lang para bisitahin si Laia, kundi para makipaglaro sa ibang mga bata. Ito ang kanyang paraan ng pagtuturo kay Sinag ng leksyon, na siya mismo ay natutunan sa masakit na paraan, na ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa apelyido o yaman. Habang si Sinag ay masayang nakikipaglaro, naupo ang dalawang babae sa isang maliit na bangko sa gilid. Pinapanood ang mga bata. "Nakikita mo ba yon?" sabi ni Doña Esmeralda. Isang maliit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. "Noon, ang gusto ko lang ay protektahan siya mula sa mundo. Ngayon, natutunan ko na ang kailangan pala niya ay maging bahagi nito." Tumingin si Laia sa matanda. "Ang pagbabago ay totoo. Hindi na ito isang pagpapanggap. Masaya po ako para sa inyo at para kay Sinag." "Salamat sa iyo, Laia," sabi ng matanda. Ang kanyang tingin ay puno ng sinseridad. "Hindi mo lang binuksan ang mga mata ko. Binuksan mo rin ang puso ko. Tinuruan mo ako kung paano magpatawad at kung paano patawarin ang sarili ko." Isang komportabling katahimikan ang namagitan sa kanila. Puno ng mga bagay na hindi na kailangang sabihin. Maya-maya, tinipon ni Laia ang lahat ng mga bata sa isang bilog para sa oras ng pagkukwento. Umupo si Sinag sa kanyang tabi, sabik na sabik. Sa kabilang dulo, nakaupo si Doña Esmeralda sa isa sa mga maliliit na upuan, tahimik na nakikinig. Noong unang panahon, simula ni Laia, ang kanyang boses ay malambing at puno ng mahika. Sa isang malawak na kaharian, may isang munting prinsipe na naniniwala na ang kanyang lolo ay naging isang bituin sa kalangitan. Habang nagkukwento siya, ang kanyang mga mata ay napatingin sa mga batang nakikinig ng may pagkamangha. Nakita niya ang kanilang mga inosenteng mukha, ang kanilang mga pusong puno ng tiwala at pag-asa. Dito, sa maliit na espasyong ito na kanyang itinayo, natagpuan niya ang kanyang kalayaan, ang kanyang sariling daan. Napatingin siya kay Sinag, ang bata, ang kanyang munting tiasang. Hindi lang siya nito iniligtas mula sa kulungan. Iniligtas siya nito mula sa isang buhay ng pagiging anino. Tinulungan siya nitong mahanap ang kanyang sariling boses. At sa proseso, ang sinag ng katotohanang dala ng bata ay nagligtas din sa isang pamilyang naliligaw sa dilim at nagturo sa kanila ng daan pabalik sa liwanag. Sa paglubog ng araw, habang ang ginintuang liwanag ay dumadampi sa mga mukha ng mga bata, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Laia. Isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pasasalamat. Ang kanyang bagong umaga ay sa wakas ay dumating na, at dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng napakahalagang aral. Ang aral ng kwento ay malinaw. Ang katotohanan ay laging mananaig sa huli. Minsan, ito ay natatabunan ng kapangyarihan, ng pera, at ng mga masasakit na salita. Ngunit tulad ng isang sinag ng araw, hahanap at hahanap ito ng siwang upang makapasok at magbigay liwanag sa kadiliman. At madalas, ang pinakadalisay at pinakamakapangyarihang katotohanan ay hindi nagmumula sa matatalino o makapangyarihan, kundi sa isang pusong busilak
at walang bahid ng anumang pagkukunwari. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento ni Laya, ni Sinag at ni Doña Esmeralda. Kung meron po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-share sa comment section sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang gusto ninyong marinig sa mga susunod nating paglalakbay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, Kwento Pag-ibig PH.